panibagong slice natin guys ng... Ayan be, dito na tayo be sa Statue of Liberty. Wow! Grabe. Ang bongga be, oh. In one frame. Totoo. Statue. Me and the Liberty in one frame. Oh my God. Good morning, be. It's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. So ngayon, be, dito na ako ngayon sa loob ng sasakyan. So dito, be, sa America, be, meron silang Uber and Lyft. So nakalift ako for today's video. Pupunta tayo ngayon sa port para sumakay ng ferry papunta ng Statue of Liberty. Yes, be. Kasi syempre, di ba, signature yun, be. Sabi nga ng mga nakasama ko itong mga Pinay, hindi ka nagpunta ng New York kung hindi ka nagpunta ng Statue of Liberty. So, ngayon be, itong tour na to, self-guided tour lang to. Actually, medyo challenging ang tulog ko lang mga 3 hours. Kasi late na ako na natulog para makapag-upload. Tapos, pagising ko, doon pala ako nag-research ng gagawin ko for today. So, ideally, dapat ang gagawin ko lang ngayon is maglalakad sa Central Park. Pero na-realize ko, dapat gawin ko na to kasi nga, ang hirap ng panahon dito, be. Paano pag biglang umulan or pag naging mas malamig, mahirap mag-picture-picture at maglakad-lakad. So, ngayon, let's seize the moment. Let's do it. Let's grab it. And pupunta tayo doon. Actually, ito, ilalagay ko yung link kung saan ko to nahanap. City Cruise, I think. Something like that. So, yung tour is from the port, pupunta tayo sa either way, kung saan kayo manggaling. Pwede manggaling sa Manhattan side, pwede rin manggaling sa Jersey side. So, pag sa Jersey side, from New Jersey to Ellis Island to Liberty, back to New Jersey. Pwede rin naman from Manhattan to Liberty Island to Ellis Island. Kasi hindi lang isang island lang yung pupuntahan. Meron din actually option to go there, not really go there, but to somehow maging malapit doon sa Statue of Liberty for free. Papunta ng Staten Island. Libre lang naman yung ferry. Then, yung ferry dumadaan close doon sa Statue of Liberty. Para naman makita nyo yung view. Pero gusto ko makarating mismo doon sa island. Actually, may option pa nga. Pag pupunta ka mismo doon sa island ng Liberty, Statue of Liberty, meron pa doon kung admission lang, yun yung binili ko, tag 24 lang. Pwede rin naman yung parang pedestal. Anong kasi may pedestal ng Statue of Liberty. Meron ding, papasok ka mismo sa ulo, sa crown mismo ng Statue of Liberty. Pero hindi ko lang sure kung magkano siya. Oo. Medyo mahal ata, akit kayo sa taas. Pero kayo kung gusto nyo, ako gusto ko lang siya maging background, no? Ayokong pinapasok siya. Gusto ko ako yung nandun lang sa harap. Hindi yung pangunahan yung joke ko. If you know, you know. Ang maganda sa DIY, self-guided na tour, is you have the freedom. At least pupunta ka doon, aalis ka na lang kung tapos ka na, hindi ka magmamadali. Kasi yun yung option ko kanina kung, ano ba, pupunta ba ako doon on my own, sasali ba ako ng mga group tours, and then I realized na mas maganda na lang yung meron akong plenty of time para makapag-picture talaga ako dahil yun yung trademark dito. At kahapon sa pag-iikot ko dito masyado ako nagmamadali. This time, let's take it slow dahil hindi mo talaga madali ba. Lahat ng minamadali, pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Ma, minadali ba ako? Kailangan take time. So, see you later guys. And I'll keep you updated sa mga details sa ating trip for today. Sana may matutunan kayo ha. Sobrang hirap kunin ng information na sinabi ko. So ngayon, ayan, binigay ko na sa inyo for free. I'm watching the rise
And I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. Nakakatuwa lang guys yung nasakay ka ng super diverse talaga kasi dito. So pagsakay ko ng lift, alam mo yung Waze nila or Google Maps nila, naka Spanish, ganyan. Minsan kasi iba-ibang tao, may Indian, super diverse. So nakakatuwa. Actually, pwede pa nga tong i-public transpo lang or lakarin. Pero sabi ko, ay hindi, sasakay ako. Ayokong mahagard papunta doon. Although di ka na mahagard dahil malamig, tamad lang. Or dahil puyat. Actually, kanina guys, gugupit pa ako ng kuko bago ako umalis. Hindi pa natapos, dumating na yung lift. Ayan, nandito na tayo. Oh my God, natatanaw ko na, Char. Alright, thank you so much. Have a great day. Okay. Ayun ang nakakatawa dito guys. Kasi, alam mo yung babait ng mga tao dito na parang merong ganon, good day, thank you, ganon. Maganon sila. Tapos, minsan, pagbubuksan ka pa nila ng door, na minsan sa atin, hindi na tayo masyadong ganon eh. Fairness, may konting lakad pa pala. Akala ko, very dun na. May konting lakad pa. Oh, diba? Kailangan meron din sunglasses dito, Beo. Must have dito, kailangan meron ka ng sunglasses. Actually, must have nga din dito dahil meron ka rin mga mask dahil alam mo naman, uso pa rin ang sakit ngayon. 5 minutes later. So, mali pala ako ng nabook. Diyos ko, naligaw pa pala ako. Ang nabook ko, imbis may ferry. Sabi ko, ba't walang ferry dito? Sa flagpole pala na may view ng Statue of Liberty. So, nag-book uli ako. Ay, Diyos ko, Francis. Ay. So, ito guys, nakasakay na ako dito sa statue, City Cruise. So, aandar na tayo guys. And grabe, ako yung last na passenger. Oh my God. Kamali-mali talaga ako guys. Pagdating ko dito sa port na to, abante ako, lakad ako. Paglakad, sabi ko, ba't parang walang tao? Ay, asan ko yung mga barko. Balik ako sa atras. So may gilid si Mero. Tapos sabi ko, teka lang, may dumating na barko sa harapan. So yun. So, in short, medyo nakastress. Hindi ko alam, siguro kulang sila sa signages. Pero ayun, gumana naman yung ating common sense. Kaya ayan, andito na tayo ngayon. Woo! Siyempre, i-guard lang natin yung ating mga tenga. At ang ating gamit, makali pa rin ang hangin. Good morning, New York! Good morning, Beck! Good morning, world! And just to let you know, it's so cold. Super cold. Ito guys yung Ellis Island. Ayan yung immigration museum. Dating immigration yan. And ayun naman sa unahan yung Statue of Liberty na hinarangan na ng barko. Sana, ayan ang statue. Statue. Oh my God, nagbago ka na. Grabe bes, sobrang lamig. Alam mo yung pinagpapawisan ako dahil tumakbo ako, pero lamig na lamig ako. So pag binili mo bes yung general admission lang, ito lang yung mapupuntahan mo. Yung kanilang, Ellis Island National Museum of Immigration. Pero pag yung higher level, o pedestal ata, pwede mong puntahan itong southern part ng island. Total, dito naman na tayo. Tara, pasukin na lang din natin. So ito guys, meron tayo ditong audio tour. Tama ba? Ang tawag? Audio tour pick up. So, punta ka lang sa isang lugar, so ipahinggan mo lang siya. Ganun lang siya. Diba? Nakakatuwa. So, it starts here daw. Alamin natin guys, dito yung history ng immigration sa Amerika, knowing na ang Amerika ang most migrated country in the world.
may kurot sa puso yung pakikinig sa tour na to kasi maramdaman mo yung istorya ng mga bawat immigrant na tumira dito. Ako, hindi man ako immigrant, pero naramdaman ko yung pupunta ka sa ibang lugar, ano ba yung bit-bit mo. Siyempre, parang pag aalis ka, hindi naman lahat ng kung anong meron ka, mabibit-bit mo eh. So, just to hear the stories of them, like, na dala lang nila sapatos nila, dala lang nila paborito nilang unan, paboritong damit, just a little piece of home. Parang naalala ko yung mga kamag-anak namin na OFW, ate ko ganyan, or yung mga kaibigan kong OFWs na sumusugal para sa magkaroon ng magandang buhay. And yung parang sabi pa sa tour, yung iba dito pumunta pa dito na hindi man lang nila alam paano magsalita ng English. Pumunta lang sila dito para sa hope na magkaroon ng magandang buhay. Itong area naman na ito, ito yung parang registry hall na 100 years ago, for 2 decades, yung mga tao pupunta sila dito para i-register. Parang kumbaga ito yung pinaka-immigration nila. Immigration museum nga, diba? So ito yung immigration So pag akyat nila dito, minomonitor na agad sila ng mga doktor kung may sakit ba sila or kung okay ba sila. Kasi kung hindi, guys, papabalikin sila sa bansa nila. So yung iba ditong upuan, bago, pero itong mga itim na upuan dito, mga sinaunang upuan pa talaga. Feels like, pag umupo ka, mararamdaman mo yung story ng mga taong unang umupo dyan na ngayon nakatira na dito or maybe yung iba pinabalik sa bansa nila. Ito guys yung mga ginagamit nila na pang-test sa mga tao noon para malaman kung mentally prepared ba, kung literate ba yung mga tao para makamigrate dito sa Amerika. In fairness, shoutout po kay Kuya, hindi ko siya napicturan. May nag-picture sa akin dito. And shoutout sa asawa niya. So, ito papunta na tayo ngayon sa Liberty Island. So, kung hindi nyo alam itong Statue of Liberty is a gift from France. May alam ko sa So ayan, dadaong na tayo ngayon papunta dito sa Liberty Island. Sobrang lamig guys. Naninigas na yung kamay ko. Welcome to Liberty Island, Ito pag bumaba kayo dito, punta agad kayo sa audio pick-up tour para hindi kayo maabutan ng mahabang pila. Audio pick-up tour. Hello, good morning. Hi. This one? Which one you need and what's the language? English? So when you're ready, just type in 100 and the green button and you listen like that. Alright. Thank you. 100. And let's listen na. So, dito sa loob ng Liberty Island, meron silang tatlong tours. Umpisa sa outside the island. Meron din sa loob doon, sa Liberty Museum, Statue of Liberty Museum. And pwede rin sa loob mismo ng Statue of Liberty sa pedestal, kung pedestal ang ticket mo or yung crown. Kasi kung hindi nyo alam pwede pumasok dyan, kung hindi ko nabanggit, pwede pumasok dyan sa pedestal hanggang doon sa crown ng Statue of Liberty. Pero for now, syempre magiging makasarili muna ako. Tumaki ko dito yung pagpipicture para magkaroon ng picture dito sa Statue of Liberty. Ayan dito na tayo sa Statue of Liberty. Wow! Grabe. Ang bongga in one frame. Totoo. Statue. Me and the Liberty in one frame. Oh my God.
Guys, sinend ko sa mama ko yung picture niyan. Sabi ni mama, bakit ganyan daw yung Mama Mary nila dito? Minus 10 points ka pa sa langit, hindi si Mama Mary yan. Statue of Liberty. So, noong 1886, iniregalo ng France ito Statue of Liberty dito sa Amerika bilang symbol of friendship plus bilang regalo sa kanilang 100th anniversary of independence. So, it's not meant to be kept for so long, pero kinip na lang nila. And ngayon, ayan, it's a famous landmark that symbolizes freedom and liberty here in America. So, ito na guys yung Manhattan. And ito naman guys yung Ellis Island. Oh, ayan. Ito. Oh my God guys, ang lamig, ang ginaw. Hindi ginawa ko guys, sobrang lamig. At dahil meron silang Liberty Museum dito, syempre pinasok ko na rin para malaman ko yung history ng pagbuo ng Statue of Liberty and yung creator neto na si Bartholdi. Hindi pala talaga dapat to para sa Amerika. Inisip niya itong ilagay para sa Egypt, kaso hindi tinanggap ng Egypt na ilagay doon sa may Suez Canal. Meron din daw tong inspiration ng Greek goddess ng Liberty pero medyo controversial lang. And also, ang isa pang highlight sa design ng Statue of Liberty is ang chain sa paa neto na nagsisimbolo ng pag-break free mula sa slavery. So ayan guys, tapos na tayo dito. Now, babalik tayo sa ferry. So ayun be, tapos na yung ating tour dito. Nakita na natin live in person itong Statue of Liberty. Siyempre, life, liberty, and pursuit of happiness. And now be, ngayon, pupunta naman tayo ng Manhattan para ipagpatuloy ang ating adventure. Somehow be, on this tour, natatouch kasi talaga yung puso ko pag yung naging topic is yung parang hardship, kahirapan, slavery. Alam mo yung something na pag dumaan ka kasi sa hirap talaga, alam mo yung lahat ng bagay, ma-appreciate mo. So, just to learn the symbols and meanings of the Statue of Liberty is really heartwarming. Alam niyo ba na yung paan niyang Statue of Liberty is merong mga chains na nagsisimbolo ng pag-break niya sa slavery kasi it's a symbol actually ng paglaya o pag-abolish ng Amerika sa slavery noong 19th century. So, somehow, parang, kasi, ewan ko, I feel for them. Sorry. Somehow, kasi sa mga napanood kong pelikula, ramdam ko ganun. Ramdam ko yung hirap, yung sakit. So parang, I'm just so happy na sa ngayon meron na tayong freedom. Wow, talaga guys, itong mga ibon, cute. As the city's grand vista Mas emerged cute din yung above mga the yan. waves. Pero itong ibon yung mas For ganda. many, New York's landscape was like nothing they had ever seen before. Finally, the lumbering steamship docked in New York City's bustling port, and passengers were checked by immigration officials. Installation now located in Battery Park at the tip of Lower Manhattan. Nakakatawa, be. May mga babae doon. Sabi nila, itong statue dito ng eagle, sabi nila, is this the statue for 9/11? Mga American pa naman sila. Sabi ko talaga, American education. Tawan-tawa sila. Sabi niya, no, I'm just joking. I'll take that. So ayan guys, ngayon naman guys, naglalakad ako. Papunta doon guys, sa Dumbo, Manhattan. Basta yung sikat din siya sa mga gandang pictures niya. And habang naglalakad ako dito, Ben, appreciate ko lang talaga yung ganitong mga side, ang tawag sa ganyan nila. Oo, hindi ko rin alam. Kasi imagine mo, mapwesto ka dyan, yan yung magiging table mo habang kumakain ka, or yung iba, nakikita ko, nandyan sila para mag-meditate, yung iba naman, be, nagdo-drawing, para kumuha ng motivation. Sa ganda ng view. Diba ang ganda? Yung iba, ginagawang pahingahan na to pag nag-workout din sila. Iba ba, I admire them for working out kahit sobrang lamig. Samantala ako, yung kamay ko ba minsan naninigas na dito. Pero, kanya-kanya tayong gusto. Sige.
Sana gusto nila ako. Ganito pala guys yung experience dito guys. Ayan, nagpicture na ako dito sa likod. Nagpicture na ako dito guys. Medyo maingay siya ng very light. And medyo marami din yung tao. Medyo sad lang ako dahil nahulog yung lens ng camera ko. Papunta dito, hindi ko na mahanap. Bye-bye na naman ang $100 ko. So supposedly guys, may pupuntahan pa ako. Pero babalikan ko muna yung istasyon na pinanggalingan ko. Total, nakapag-picture naman ako dito. Kasi nag-picture lang talaga ako dito. Yun na lang yung goal ko kasi iniisip ko, sayang yung lens. Yung mga nasa likod ko, hindi sila nagbayad. Lumusot lang sila. Pasaway. So ayan guys, update. Hindi ko na talaga nahanap yung lens ng camera ko. Pero life's like that, dead ma. Anyway, be, ngayon pupunta naman tayo dito sa may St. Patrick's Cathedral. Anyway, gabi-gabi be, maririnig dito yung mini-play nilang music and meron silang show every hour dito sa kanilang Christmas display. Wow, grabe, natatanaw ko na be, sobrang ganda. Ang laki ng simbahan. And ayun yung talaga yung natutuwa ako pag nakita ko ng mga malalaking structure, either simbahan, hotel, or kahit government office, na parang wow, ang ganda ng design. And imagine kung paano nila ginawa yan before. Be, ang Christmas wish ko dito, sana hindi tayo makapiright sa music na itong lugar, no? Na guys, nagtitinda ng prutas. Wow! Grabe guys, sinarado na nila yung daanan, no? Oh, Dior! Christian Dior and Saks. Wow. Ay, magsimula na yung show, guys. Wow! Mga zodiac. Tama ba? Oh, tama, Libra. Scorpio. Abot kamay na be, pero malayo pa din. Ang pogi, guys. Pwede ba ako maging star sa ibabaw ng Christmas tree mo? At saka be, ito, so akala ko sa St. Patrick yung show. Ito is para sa Christian Dior pala talaga be, so siya. Si parang Christian pala may gawa niyan. Ito, hi be. Pogi naman. Ito rin ang pogi niya rin. Ito na guys, yung St. Patrick's Cathedral. So, be, sabi ko nga sa inyo, be, tuwing nakakarating ako ng mga bagong simbahan, nagpa-pray ako, magpasalamat ako, at nag-wish ako, be. So, ito na yung ating chance. Let's go, be. Sana all. Mahal na kandila nila, ha? At nakakatawa, pwedeng Apple Pay, ha? Ito. Hindi naman stick. Para saan? Ayan. Tapos, Ganun mo. tulog at ilaw. Yung kaibigan ko dito, guys, ayaw niya nag-fight sa camera. Sabi niya, nakita mo, walang Santo Niño dito. Hindi, wala talaga Santo Niño. Pilipinas na si Santo Niño. Ay na, Lord, sorry Lord. Be, nasa likod kami ngayon ng altar. Akala ko confession yun. Pumila ako. Banyo pala. Sabi pa na babae lumapit. Is this a restaurant? Sabi ko, hindi. Confession. Sorry na, Lord. Saint Charbel Marlock, Monk of the Lebanese. Ito guys, sinisilip ng mga tao dito. So, ginaya lang natin sila. Ito yung
tinitingnan nila dito. May nakasulat na Osibos by Charbel. Nakita nyo yun guys, meron silang lagayan para sa amin. Hindi ko alam kung kukunin ko na. Kaya pwedeng i-claim. So, dito tayo ngayon sa Brazilian Steakhouse. Ano, are we going to take the elevator? Hagdan daw ba? Kala ko may elevator. Oh, sige. So, ito guys yung view dito sa Brazilian Steakhouse. Oh, want you to know. So, kukuha lang tayo muna ngayon ba ng ating sides. So, medyo nasa mataas kami dahil yung binigay nila sa amin, space is more private. So, mas maganda yun guys. Mas magiging komportable tayo kumain. And dito sa Brazilian Steakhouse, unlimited yung kanilang steak. Wow! Syempre guys, we are so excited to have our... Oh guys, see you later ha. Hawakan ko muna to, no? Hawakan ko muna ating plate. So, ito na guys yung ating mga sides. Super dami, di ba? Sides pala, parang busog ka na. So, habang naghihintay tayo guys ng ating steak, simulan na natin yung pagtikim sa ating side dish. Tingnan natin itong kanilang chicken salad. Sarap. First time ko lang guys, itikim din ng beans nila. Subukan natin. Hindi ba ito yung papa beans nila? Papa beans. Okay naman, parang kalasa lang Hans pork and beans. Ang sarap ng garlic. Kumuha ko ng garlic. Kumuha ko ng buong bawang na sinunog. Ang sarap. Ito naman guys na pepper, sweet pepper. Sarap. Ito namang ham nila guys. Tingnan ko lang itong potato salad. Fairness. Hindi masarap yung kanin ha. Pero gusto ko yung beans. Inuna ko yung dessert ko ba saging. So nabigyan na tayo guys dito ng kanilang chicken. Nakakatawa. Yung style nila ng chicken parang medyo peri-peri. So, gamitin nyo yung tong dito, guys. Medium rare siya, guys. Sobrang sarap. Ito natin in your mouth yung kanilang beef. Oh, sarap. Wala natin ng mashed potato. Bawang. Kailangan natin kumain ng bawang para anti-high blood. Ito na yung bagong slice natin guys ng steak. Wow. Ang dami na nila binigay sa akin, so stop muna tayo. Stop, eto go. Stop muna, wait lang. Kailangan dami pa akong ubusin ba yan? Bagal ko daw. Ang bilis ng supply. Pero kailangan magpaksawa tayo dito guys dahil unli to. Talagang kain mode tayo ba hindi nag-uusap na. Galit eh. Titigas kasi pagluto. Yung Mas maging matigas. Well done. No, medium. Medium well done, medium rare. Medium well. Yung gusto ko.
Sa akin nga well done. Yung sa akin, first time ko dito. I mean, yung sa mga steak ba? Ikaw lang yung nag-iisang well done. Pwede na uli. Thank you. Can I take a picture with my friend? You want one more slice? No. Yes. No, him. Right there. Just grab this piece, please. Okay, okay. Right there. Oh, wait. Alright. Thank you. I'm blind. Same. Thank you so much. Don't worry, don't Thank you. It was good. Hindi ko kinaibi kumuha ng manok. Ang bigat ng manok eh. Hinaalala ko na lamb chop. Lamb chop yun. Binidyohan ko sana para hiwain niya. Kaso tinago niya rin yung kamay niya. Diba, lamb chop, ganun yung lasa. Ayoko nun. Ako din. Metal. Parang metal siya. Ayoko nun. Ito yung maganda, be. Yung Anli guys na meat trend parang tulad ng sanggipsal pero hindi na ikaw yung magluluto. Inihahanda na lang sa'yo. At saka tingnan mo yun, oh. Sila talaga yung naghihiwa. So natikba ko na yung hiwa nila. I mean yung slice nila ng meat. Quick review, hindi ko bet yung lamb chop. Gusto ko yung Angus, tsaka yung sirloin. So guys, tinake out ko na po yung mga tinapay nila. Sure. Guys, more bread. Iti-take out ko yung bread na yan. Nakapagtago na po ako sa bag ko. Magtatago pa uli ako. Sige babe, wait lang. Paglabas ng bread. Ayun na guys, dumating na yung ating target. Salamat. Thank you. Yes. Just the banana. Okay. Guys, masarap yung kanila tinapay talaga. Sobrang sarap niya. Nakita nyo yun? Wala kayo nakita. Ganito, pakita ko sa inyo Sample ulit Ang sarap-sarap talaga. Sa Pilipinas guys, pag ganito merong alak, may pulutan. 'Di ba? Para patanggal lang lasa nung alak. Dito naman baliktad. Pag merong ganitong meat, kailangan may alak. Kasi hindi lahat masarap yung kunyari, lasang pa. Kasi 'di ba medium rare pa ganyan. Oo, so gusto mo yung kunyari lamb chop. Ay, inom pa ako. Kasi ayoko na lasa ng lamb chop. Pero masarap. Alam mo yun, yung gano'n. Hindi sa rin sa mga pagkain mayaman. At syempre, bago matapos itong video na to, isang pang malakasang shoutout muna sa ating mga channel members. At una, happy New Year sa inyo kay Tita Guy, Cecil Garcia, Mark Angelo Molina, Jerry Rose, George and Zenny, Serenityo, Angeli, Ivy Hovelar, M. Oliveros, Ronilyn Quijana, Joan Castro, half Filipino-Austriano, Judy Ann Matutina, Mariluz Abiton, Sandy, Joy Novello, at Jovis Vlog. Kung gusto mo rin ma-shoutout sa ating video, huwag mong kalimutan mag-join lang sa ating channel members. At syempre, supportan nyo lang ako sa aking mga trip sa buhay. Hanggang susunod na video, it's me, Francis Candia, saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. Until next time, see you!